Hello, magandang araw mga kaibigan. Sa mga gustong matutong maggitara at magkaroon ng mga pasimulang kaalaman tungkol sa kung paano bang matututong tumugtog sa paggigitara. So ginawa ko po ang bidyong ito upang makatulong po sa inyo. So matagal na po akong nagtuturo ng guitar lesson sa music, no? Sa keyboard, sa guitar, sa bass, no? Sa drums, no? From basic po to intermediate level. So ang karaniwan pong na ititrain ko po, ang tuturuan ay yung mga young people na gustong matutong tumugtog, lalo na sa mga simbahan, no? Sa mga simbahan na wala silang maayos na manunugtog or music team. So nawa ang bidyong ito ay makatulong ng malaki, no, para sa inyo o sa mga simbahan na gustong magkaroon ng isang maayos na manunugtog sa inyo pong simbahan. So ang pagtuturo pong ito ay para po dun sa mga talagang wala pang alam sa pagigitara, sa mga chords, no? Wala pang talaga in zero ang kanyang knowledge, or kung meron ka ng knowledge na kaunti at gusto mo pang madagdagan. So dito tayo sa beginners level, no? Hanggang paakyat po tayo. So magsisimula po ako sa beginners level, no, sa basic, no? So mga importanteng bagay, no, pangunahing bagay na importante na dapat mong malaman sa pagtugtog ng gitara. Una ay yung posisyon ng mga chords, no, sa guitar fretboard. Dapat ma-memorize mo yan, no? Ma-identify mo, matandaan mo yung mga posisyon, kasi importante yan, no? Para makatugtog ka ng maayos, no? At yung makapag posisyon ka ng mabilis, no? So kapag na-identify mo kung saan yung posisyon, yung mga daliri sa bawat strings, no? Mula sa baba pataas, no? Ikalawa, yung dapat mo rin malaman yung tinatawag na music alphabetical note order, no? Meron siyang alphabetical note order po ang music, no? Kung sa English alphabet, sa language, meron tayong nag-start tayo sa A. Pero sa music po, sa alphabetical note, nagsisimula po tayo sa C, or sa nota na C, no? Yun po yung sinasabing do, no? So yan po yung talagang standard po na nagsisimula po. So dapat alam mo yan, kasi mahalaga yan sa pagta-transpose o pagpapalit o pag-change key, pagtataas o pagbababa ng isang key sa isang kanta, no? Ikatlo, yung mahalaga rin matutunan mo yung family chords. Dapat meron kang malaman mo yung sa isang key ng kanta, meron siyang mga chords na kasama
na bumubuo sa isang kanta. Hindi lang siya isang chords, no? Kaya mapapansin nyo, gumagamit kapag tumutugtog ng gitara, kung makakapanood ka ng tumutugtog ng gitara, hindi lang isang posisyon, hindi lang isang chord ang makikita mo, marami. Yung tinatawag na family chord. Okay, so start tayo sa chords position, no? So dahil ang magsisimula tayo sa alphabetical, sa music alphabet, sa C. So dito tayo sa do, no? Yung C na sinasabi, no? Sa position. So makita natin ang gitara ay may mga fret, mga fret bar, no? Itong puti, yan yung first fret, no? Tapos mga tanso na po yan, no? So dito, ito yung nag-create ng space. So fret 1, fret 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on and so forth, no? So sa C, C chords, oh, C major ang tawag po dito, no? Ang ating daliri ay merong numbering. Itong hindalaki ay thumb, no? Ito ay number 1, yung index finger. Number 2 yung middle finger. Number 3 yung ring finger. And number 4 yung little finger. So 1, 2, 3, 4. So ito yung thumb. Ang thumb lagi nakaposisyon sa likod ng fretboard. Okay, so ang sa C major chord, ang first finger, number 1, nakaposisyon siya sa first fret sa second string, no? Sa second string, kasi ang gitara, ang string niya, kung magsimula ka sa baba, pinakamanipis, meron siyang tatlong string, no? Pinakamanipis yan, at yan ang tinabing treble string yan. Kaya matining siya, no? Tapos 1, 2, 3 yan. 1 to third string, first string, second string, third string. Pagdating ng fourth string, yung sinasabing bass, no? Bass na siya, no? Tatlo rin siya. So 4, 5, 6. Yung 1, 2, 3, treble siya, no? String matining. At yung 4, 5, 6 ay bass na siya, pababa. Kaya meron din siyang nakabalot na parang parang mga tanso na nakabalot sa kanya, sa pinaka-string niya, at mataba siya. Okay, so ang first finger nasa first fret sa second string, ang third finger nasa second fret ng fourth string, tapos ang third finger ay nasa third fret ng fifth string. Okay, so yan ang bumubuo ng C chords, no? C major chord tawag dyan. So ang C major chord ay meron siyang tatlong position sa bawat fret, at meron lamang din siyang tatlong string na nakaposisyon yung kanyang daliri. So this is the basic C major, no? Pero yung iba sinasabi nila C to make it short, pero ang proper talaga niyan, kung susundin natin yung musical term niya, ay C major. Pero pwede na rin sabihin na C to make it short, no? So C. So sabi ko kanina, yung family chord sa key of C, halimbawa key of C ang isang kanta, ang family chords niyan
importanteng alam mo, no? Ah, ang family chords niya, hindi ibig sabihin yun na yung order ng isang kanta, yun na yung pagkasunod-sunod. Kasi depende yun sa kanta, sa melody, no? Kaya ang 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 melody at ang chords connected yan. Hindi po pwedeng ang tono ng isang kanta ay umiba sa chord at ang chords ng isang kanta ay yung tono ang chord sa isang tono ay iba. Magkakakonektado yan. Kasi bawat tono may katumbas na chords, no? May katumbas na tupa. Okay? So kung sa mga kantang simbahan na ikaw ay pamilyar, siguro yung mga kanta na medyo pamilyar tayo, madalas na naririnig natin sa simbahan, no? Sabihin natin yung kanta na kay buti-buti mo Panginoon, no? So tutugtugin ko muna tapos ituturo ko yung chords, no? So key of C tayo. Bali 4 times ang ano yan, introduction sa C. Puro silang kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. So yun po yung buong chords po ng kantang kay buti-buti mo Panginoon. It is originally song composed by and performed by Pastor Romel Guevara, no? Kung hindi pa ako nagkakamali, no? So ang ginamit natin ay C, no? Hindi ko lang alam po kung ito yung original or D, pero kinuha po natin sa C kasi dun po tayo sa first alphabet, no? The Do, C. Okay? So ang family chords sa key of C, hindi lang po yung key of C ang ginamit ko, hindi lang C major chord, may mga ginamit akong mga ka-combine na chords, yun yung tawag na family chords. So gumamit ako ng A minor, after ng C, sumunod ng A minor. Sa verse 1 po yan, kasi sa introduction puro silang po yan, 4 na beses, no? Okay, so ang ating time to signature ay 4/4, no? Yan po yung common na time na sinasabi, no? 4/4. So bumibilang tayo na meron pong sa isang measure ay 4 na beat. Yan ang ibig sabihin ng 4/4. 1, 2, 3, 4. Isang measure po yun. Tapos balik ulit 1, 2, 3, 4. Dalawang measure, no? So especially sa pag nag-aaral ka ng keyboard, may mga measure siya. Nakita po natin sa music book or music notebook. Music notebook. Meron siyang mga guhit, no? Meron siyang grand staff doon nilalagay yung mga nota, no?
mas more on gumagamit yan sa keyboard. So, bali yan pa yung tipa ng kumpletong tipa po, kumpletong chords po according sa family ng key of C ay ang sa verse 1 niya ay C, A minor, F, F major 7, no? Ginagamit ko po F major 7 kasi yung iba nahihirapan sa F na bar chord, F major na naka-bar chord. Sinabi natin bar chord, ito po nakaipit lahat po yan. May mga kasi na-encounter ko nahihirapan, so nag-discourage sila magpatuloy kasi ang hirap daw nun. So sabi ko may paraan yan, may tunog dyan na ganyan din na mas easy. So yung F major 7 ang ginagamit natin. Tapos susunod doon ay G major, no? So yun ang mga verses. Pagdating ng chorus, F major 7, tapos G, E minor, A minor, D minor, G, A minor. Tapos balik ulit ng F, G, E minor, A minor, E minor, G, tapos C major 7, C major. Okay? Sige po.